Listen, we had a report of a disturbance at your house, and there were shots fired. Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, man. He's been killed. He's been killed, man. I'm sorry. He's not. Listen. No! Sadya talagang nakapanginginig na marinig na ang iyong mahal sa buhay ay wala na. Higit lalo kung ito ay napaslang. Ito ang eksena na inyong nakikita nang sabihin ng mga kapulisan kay Dalia na nabaril ang kanyang asawa. Kitang-kita sa kanyang luha at nginig ang kanyang hinagpis, ngunit sa mga mata ng mga pulis, ito ay isa lamang acting. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Dalia Dipolito. Si Dalia Mohammed ay ipinanganak sa New York at panganay sa 3 magkakapatid. Ang kanyang ama na isang Egyptian na isang waiter at ang ina naman na isang manager ng isang insurance company. Ang kanilang pamilya ay lumipat sa Florida nang si Dalia ay 13 taong gulang. At nang siya ay 18 naman, ang kanyang mga magulang ay nagdiborsyo dahil sa nagkaroon ng ibang karelasyon ang kanilang ama. Early 2000, si Dalia ay nag-move ng California kasama ng kanyang fiancé na architect, kung saan si Dalia naman ay nagtrabaho sa isang massage o tanning parlor. Ayon sa isang kaibigan, ang relasyon ni Dalia sa kanyang fiancé noon ay pera-pera lang. Tinanggap niya ang proposal nito, pinirahan at eventually ay iniwanan. By 2006, siya ay bumalik sa Florida at kumuha ng lisensya bilang isang real estate agent. Ayon sa isang malapit na kakilala ni Dalia, ang laki ng nabago sa personality nito nang bumalik sa Florida. Bagamat sa pakikipag-usap, si Dalia ay magalang naman, ang tono ng pakikipag-usap nito ay mapang-akit. Alam na alam ni Dalia ang karisma ng kanyang katawan na kapag sinabi niyang please, hinding-hindi siya matatanggihan ng sino mang lalaki na ibigay ang kanyang kagustuhan. Kung sakali naman na hindi niya makuha ang kanyang kagustuhan, pahirapan na pagdating sa suyuan. Si Dalia ay isang two-faced woman na ang pangunahing sandata ay ang kanyang katawan at noong 2008 ay nakilala niya si Michael Dipolito. Si Michael Dipolito ay isang Italian from Philadelphia at 12 years older kay Dalia. Taong 1993, nang siya ay 22 years old, siya ay naaresto for possession and intent to deliver drugs at 1997 naman ay naaresto nang mag-offer siya ng pera sa isang undercover agent for sex at nakulong dahil dito. After his release ay nakilala niya si Karen Tan at nagkaroon ng isang anak dito. Soon after ay nakilala naman niya si Maria Lungo na kumpara kay Karen ay nakasama niya ng matagal-tagal na panahon. Nang sila ay nagsasama pa, si Michael ay nagtayo ng 2 kumpanya na ayon sa report ay isang foreign currency fraud. Ang kanyang kumpanya ay nakatangay ng more than $200,000 sa 11 months na ito ay nag-operate. At March 2002, si Michael ay naaresto sa fraud na ito at sentenced to 2 years in prison. Dapat niya ding ibalik ang mga pera ng mga taong nabiktima niya at kapag natapos na ang kanyang sentensya ay mananatili in probation hanggang 2032. Matapos makalaya ni Michael, ayon sa mga taong malapit sa kanya, siya ay tuluyang nagbago na. July 2007, nagtayo siya muli ng kumpanya na Mad Media Incorporation kung saan ang parte ng kanyang income ay nakalaan sa kanyang naging fraud victim na ayon sa isang biktima na si George Nemeth ay nakakatanggap lamang ng $8 to $10 monthly. Si Michael at ang kasintahan na si Maria na palaging nasa kanyang tabi sa kabila ng kanyang mga criminal activities ay tuluyan ng nagpakasal. Ayon kay Maria, si Michael ay isang sweet at caring na boyfriend na hindi magagawa na makapanakit ng iba. Wala daw bagay na hindi kayang gawin ni Michael para sa kanya at mas gusto daw ni Michael na unahin ang kasayahan ng iba kaysa sa kanyang sariling kasayahan. Ganon nga ba? Talaga?
Bagamat si Maria ay aware sa gulo ng buhay ni Michael, hindi siya aware pagdating sa financial sources o negosyo nito. Kung pag-uusapan naman ang libangan ni Michael, ay of course wala din siyang alam. Ayon sa mga records, sa nakuhang pera ni Michael sa kanyang nabiktima, ito ay ginastos niya sa kanyang mga luho at libangan. At ilan sa mga ito ay ang pay-by-the-minute chat rooms at phone sex hotlines. October 2009, nang minsan na umalis si Maria para sa isang trip, si Michael ay tumawag ng isang escort service at ang babae na kumatok sa kanyang pintuan ay walang iba kundi si Dahlia. Sa kanilang unang pagkikita pa lamang, si Michael at Dahlia ay agad na nag-click na. Kung matatawag mo itong love at first sight o kung anong first sa kanilang unang sight, si Michael ay agad-agad na iniwan at nag-file for divorce kay Maria. By the end of January 2009, ang kanilang diborsyo ay naging pinal na at 5 days later, si Michael at Dahlia ay nagpakasal at ang dalawa ay nanirahan sa isang $225,000 na townhouse na binili ni Michael in full payment sa Boynton Beach. Sa kanilang pagsasama, ang dalawa ay agad na nakasanayan ang routine ng bawat isa. Si Dahlia ay madalas na pumunta sa mga tanning and hair salons, mag-shopping at mag-workout. Mayroon silang dalawang alagang aso na sina Bella at Linguine at tuwing umaga, si Dahlia ay maagang gumigising para bigyan si Michael ng steroid injection bago ito pumunta ng gym. Sa kanilang bahay ay doon pinapatakbo ni Michael ang kanyang kumpanya na equipped with security cameras sa front at back door pa. Sa pangalawang linggo nila bilang mag-asawa, si Michael ay nagsimulang mag-transfer ng pera sa account ni Dahlia. Ayon sa bank records, si Michael ay gumawa ng cheque for at least 12 separate checks for a total of $100,000 galing sa kanyang company account papunta sa account ni Dahlia na registered pa sa kanyang maiden name. Ayon kay Michael, ang transfer na ito ay dahil gusto niya nang bayaran ang kanyang mga utang sa kanyang fraud victim in lump sum amounting to $191,000 para mawala na ang kanyang probation. Si Dahlia ay nangako na ibibigay ang halos kalahati ng amount na yon, kaya siya ay nag-transfer for a total of $100,000 kay Dahlia at si Dahlia na ang bahala sa $91,000. Pero ang pera ni Michael ay ibinulsa lamang ni Dahlia. Ang deed ng kanilang townhouse ay napunta din sa pangalan ni Dahlia na ayon kay Michael ay inilagay na muna sa pangalan ni Dahlia hanggang maklear ang kanyang mga utang sa kanyang mga biktima. Sa ginawa na ito ni Michael, ang maaaring dahilan kung bakit niya inilipat ang mga ari-arian ay para palabasin na wala siyang pera. Sa ganitong paraan kasi ay maaari siya makaligtas sa mga utang na babayaran kung papalabasin niya na wala siya ni singkuman. Ang teorya na ito ay tugma sa sinabi ng kaibigan ni Dahlia. Ayon kay Dahlia, si Michael ay may pera naman talaga para bayaran ang kanyang mga utang at iyon nga ay isinalin muna sa kanyang pangalan. Mukhang wala talagang balak si Michael na magbayad, pero mukhang malas niya dahil wala ding balak si Dahlia na ibalik ang pera sa kanya. March 2008, habang ang dalawa ay on vacation, ilang police officers ang lumapit kay Michael. Sinabi ng mga ito na mayroon silang na-receive na anonymous tip na si Michael ay nagbebenta ng droga. Ang kanilang sasakyan ay sinearch ngunit wala namang nakita ang mga otoridad. Matapos ng 2 linggo, isang tip muli ang na-receive ng mga otoridad tungkol kay Michael nang sila ay nasa isang beach. Sa pagkakataong ito, detalyado na ang tip na kanilang na-receive, kung saan ang droga ay naroon daw sa isang spare tire ng kanilang sasakyan. Sure enough, nang tinignan ng otoridad ang spare tire, isang cigarette box ang kanilang nakita na may lamang droga. Bagamat may ebidensyang nakita, si Michael ay naiwasan na maaresto ng kapulisan nang sabihin niya na siya ay na-set up lamang at ang kanyang ex-wife ang maaaring nasa likod nun na eventually ay pinaniwalaan ng mga pulis.
Ng mga sumunod na araw, isang note ang nakita ni Michael sa kanyang sasakyan na kataka-taka ang nilalaman. Ayon sa note, ay kailangan niyang magdala ng pera sa isang lugar. Marami daw alam ang author ng note tungkol sa kanya at huwag ipaalam ang bagay na yun sa kanyang asawa. Ang nangyari na ito ay ipinagbigay alam ni Michael sa mga otoridad at halata sa kanyang mga aksyon na siya ay overly paranoid. Si Michael ay takot na baka may mangyaring masama sa kanya at nang usisain ng mga pulis kung mayroon bang basehan ang kanyang takot, si Michael ay napilitan ng umamin sa kanyang darkest past secret. Ayon kay Michael, bago siya maaresto at makulong sa kanyang ginawang investment scam noon, siya ay naging miyembro muna ng isang malaking investment scam. At maaaring ang note na kanyang nakuha ay galing sa mga naging kasamahan niya sa grupo na yun. Sa mga impormasyon na ito, ang mga otoridad ay nag-conclude na ang pananakot ay maaaring doon nga galing. Ngunit ang katotohanan, ang note na yun, maging ang 2 beses na tangkang pag-set up sa kanya, ay gawa ni Dahlia. Siya ay bigo na ipasok si Michael sa bilangguan, kaya ang susunod na hakbang, ipasok sa kabilang buhay naman. Sa isang pagkakataon, si Dahlia ay naghanap at bumili ng odorless antifreeze online na inihalo niya sa inumin ni Michael. Ngunit isang lagok lang ay ibinuga agad ni Michael ang kanyang ininom. Sa pagkakataon na ito ay naisip niya na mag-hire na lamang ng hitman at sa paghahanap nito, isang tao ang pumasok sa kanyang isipan at ito ay ang kanyang laging takbuhan sa tuwing siya ay may problema sa kanyang karelasyon. Si Mohammed Shihade, isang Jordanian national at isang businessman sa Florida. Nakilala niya si Dahlia nang minsang magkausap sila sa convenience store na pagmamay-ari niya. Sila ay in contact for about 15 years kung saan si Mohammed ay palaging takbuhan o sinasabihan ni Dahlia ng kanyang mga problema sa mga lalaking nakarelasyon niya. Kapag kailangan ni Dahlia ng kausap, nariyan si Mohammed para siya ay pakinggan. At syempre sa kanilang pagkikita, hindi naman sa pag-uusap lang napupunta ang kaganapan. Sila ay friends with benefits at sa relasyon na ito, alam ni Dahlia na hindi siya kayang tanggihan ni Mohammed. July 2009, matapos magpakasal ni na Michael at Dahlia, si Dahlia ay nakipag-ugnayan muli kay Mohammed. Sinabi ni Dahlia na si Michael ay physically abusive at controlling at gusto niya nang makawala sa relasyon na yon. Sinabi ni Dahlia na hindi lang basta diborsyo ang gusto niyang mangyari at gusto niyang mawala na sa kanyang buhay si Michael permanently. Ang dalawa ay nakita sa isang gas station kung saan sinabi ni Dahlia na siya ay desperado na natanggalin sa kanyang buhay si Michael. This guy's a professional. It's not Sa kanilang pag-uusap, si Mohammed ay nagsabi na siya ay kukuha ng isang hitman para sa gustong mangyari ni Dahlia. His mom is not gonna get suspicious of you or anything like Why that. me? Like, do you know what telling say somebody it? Nobody's gonna be able to point a finger at me. Si Dahlia ay nagbigay din ng pera pambili ng baril at 2 pictures ni Michael para ibigay sa assassin. Wipe my pants off the pictures. Really? You're gonna give him something with fingerprints all over? August 3, 2009, si Dahlia ay nakipagkita na sa ipinakilala sa kanyang hitman. We're staying in Paris. All right, yeah. Okay. I'm gonna tell you how I'm gonna do it and when exactly it's gonna be done. Ang plano ay isang robbery na nauwi sa homicide. Between now and when it's done, you know, you're not gonna have an option to change your mind, even if you change your mind. No, there's no, like, I'm determined already. I'm positive, like, 5,000% sure. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, tinanong muli si Dahlia kung sigurado na siya sa balak niya at ang sagot niya, I'm positive, like, 5,000% sure. Like, no, when I say I'm gonna do something, I'm gonna do it. No, ma'am, I need to talk to you. It's very urgent when you come home. It involves your husband. There's been an incident. Okay, can you come right back to your residence, please? Yeah, I'm leaving right now. Is it okay? Ma'am, I'll tell you everything you need to know when you get here, okay? Thank you. All right, bye-bye. Listen, we had a report of a disturbance at your house, and there were shots fired.
Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, man. He's been killed. He's been killed, man. I'm sorry. Listen. Si Dalia ay dinala na sa police station para ma-interview ng mga otoridad tungkol sa nangyari sa kanyang asawa. Are you sure that you don't know anybody who want to kill your husband? You wouldn't want to kill him, I hope. Not at all. There's no more games with you and I. Now we're going to get down to serious business. I want to know if you know this guy. Come here. Ipinakita pa sa kanya ng mga pulis ang hitman na kanyang nakausap, kung saan syempre ay todo tanggi niyang sinabi na hindi niya ito kilala. Get over here. You know who this guy is? No, You've never seen him before. I've never seen him before. Isang tao pa ang ipinakita kay Dalia kung saan hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Come here. Ang kanyang nakita ay walang iba kundi ang kanyang Mike, come here. asawa. Come here, please. Come here. Why not? I didn't do anything to you. Mike, come here, please. Sa nalamang plano ni Dalia para sa kanyang asawa, si Mohammed ay tumawag sa pulisya. Sinabi niya ang planong pagpaslang ni Dalia, kaya ang mga otoridad ay gumawa ng operasyon. Sa una ay hindi pa kumbinsido ang mga otoridad sa sinabi ni Mohammed, kaya nang makita ang dalawa, sila ay on surveillance at nag-set up ng recorder sa loob ng sasakyan, at dito na nga na-record ang kanilang pag-uusap. Nang panahon na ito, ang Boynton Beach Police Department ay naghahanda na ma-feature sa isang true crime drama TV show na Cops. Ang TV show na ito ay para makapagbigay ng impormasyon sa mga manonood na kung ano ba ang ginagawa ng mga pulis para mapanatili ang safety sa kanilang community. Ang show na ito ay matagal nang interesado na ma-feature ang kanilang department, at sa nalalapit nilang pagkakataon na ma-feature sa show, ito ay nataon pa sa balak na krimen ni Dalia. Isang napakagandang feature ito pag nagkataon, dahil hindi lang basta ordinaryong eksena ang mapapanood ng tao. Ang kanilang mapapanood ay ang buong plano ni Dalia para burahin sa mundo ang kanyang asawa. Ang hitman na ipinakilala kay Dalia ay isang undercover agent na si Detective Widdy Jean. Si Dalia ay walang kaalam-alam na ang kanilang magiging pag-uusap at ang bawat salita na lalabas sa kanyang bibig ay recorded ng kamera. August 5, 2009, ang araw na napagkasunduan na gagawin ang pagpaslang. Ang mga otoridad ay nagready na para ma-capture sa kamera ang kanilang bida na si Dalia. Si Dalia ay umalis na sa bahay para pumunta sa isang gym para sa kanyang alibay. Paglabas niya sa bahay, ang mga otoridad ay nag-set up na para sa kanilang eksena. Sila ay pumunta na sa bahay na mag-asawa kung saan nila naabutan si Michael. Sinabi nila dito ang balak ng kanyang asawa at pinaalis muna ito sa bahay. Your wife has hired a person to kill you. Just take it easy. Para umayon sa plano ni Dalia ang lahat, ang mga otoridad ay nag-set up ng isang fake crime scene para syempre kapanipaniwala ang lahat. Matapos nito ay tinawagan na nila si Dalia. We're at your residence, ma'am. Can you come right back to your residence, please? At eto na ang entrance ng Murder for Hire TV drama. I'm sorry to tell you, ma'am. He's been killed. He's been killed, man. I'm sorry. Todo bigay sa hinagpis sa eksena na ito si Dalia. Walang kaalam-alam na mamaya lang ang kanyang mga luha ay magiging katotohanan. Oras na malaman niya na ang lahat pala ay set up lamang. You're going to jail today for solicitation of murder. You're under arrest. That's an undercover police officer. We filmed everything that you did, recorded everything that you did. You're going to jail for solicitation of first-degree murder of your husband. I didn't do it. Did you hear what I just told you? I heard you said I didn't do anything. What do you want to do here? I didn't do Donna? anything. Listen to I me. didn't do anything. You're going I to didn't jail. do anything, please. I didn't do anything. Si Dalia ay kinasuhan na ng solicitation to commit first-degree murder at sa kanyang trial, ang kanilang pangunahing depensa
ay alam daw talaga ni Dahlia na recorded siya. And now you come into court and your whole goal in this thing was to get publicity. Is that true? To become a reality TV star? Yes. Ayon kay Dahlia, silang dalawang mag-asawa ay nagkasundo na gumawa ng fake murder for hire video. Ang video na yon ay scripted talaga na ipopost nila online dahil si Michael ay gustong maging famous online. Pero ang pahayag na ito ay pinabulaanan hindi lang ni Michael, maging ni Mohammed din. 2011, si Dahlia ay found guilty sa kanyang kaso at sentenced to 20 years in prison. Sa kabila ng kanyang verdict, si Dahlia ay hindi nawala ng pag-asa. Ang kanyang defense attorney ay agad na naghain ng apela at taong 2016 nang siya ay granted for a second trial. Ayon sa hukom, ang jury ng unang trial ay improperly selected dahilan ng nangyaring conviction. Si Dahlia ay inilagay sa isang house arrest at taong 2016 nang ganapin ang kanyang second trial. Sa second trial, ang depensa ay inakusahan ang Boynton Beach Police Department of misconduct dahil sa ginawang fake crime scene para sa TV show na Cops. Ang naging focus ng trial na ito ay ang karapatan ni Dahlia na nawala dahil sa ginawang fake setup ng mga pulis na napanood pa sa TV show. Ayon naman sa Boynton Beach Police Department, ang kanilang ginawa ay para makakuha ng solid evidence at ang ginawang pag-film ng TV show ay walang kinalaman sa talagang krimen laban kay Dahlia. Bago matapos ang trial, isang nakakabagbag damdaming mensahe pa ang sinabi ng attorney ni Dahlia. Give her that freedom back to go home to her family and her infant son. Isang sanggol ang ginamit ng depensa para antigin ang damdamin ng jury. Nakakagulat ang pahayag na ito dahil wala silang alam na may anak pala si Dahlia. Minsan habang nasa house arrest ay may nasirang appliance sa bahay at isang repairman ang dumating. Sila ay nagkain laban at ayun na. Hindi lang ang sirang kagamitan ang nagawa. Nakagawa din siya ng bata. Ang second trial na ito ay natapos sa isang hung jury at sa pagkakataon na ito, ang mga otoridad naman ang hindi pumayag sa resulta at naghain ng apela. Isang trial muli ang gaganapin at taong 2017 nang naganap ang third trial. Sa pagkakataong ito, si Dahlia ay hindi na nakalusot pa at found guilty. Siya ay nasentensyahan ng 16 years in prison. Sinubukan muli ni Dahlia na umapela, ngunit ang kanilang request ay tuluyan ng ibinasura. Matapos ng hatol kay Dahlia, si Michael ay nakakuha ng tulong at nabayaran ang lahat ng kanyang mga utang para mawala na ang kanyang probation. Ang kanyang buhay ay nasagip ng isang Mohammed Shihade at nakatagpo muli ng bagong pag-ibig. Si Mohammed Shihade naman ay unfortunately natagpo ang wala ng buhay sa kanyang tirahan October 2021, 4 na taon matapos ng third trial conviction. Walang gaanong detalye sa naging cause of death, pero ayon sa source, ang mga officers ay nakakita ng prescription medicine na hindi naman niya iniinom. Si Dahlia ay kasalukuyang nakapiit at makakalabas ng kulungan bago tumuntong ng 50. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!